nakakapuot talaga yung pagmumukha ni Franz Castro, di ba? Nakakapuot talaga. Pero tumahimik ka muna sa isang tabi. At kahit na ano pang gawin nila dyan, no? Kahit na magpanggap-panggap pa sila dyan at magbigay sila ng ayuda, kilala na sila ng taong bayan. Ngayon, depende na lang sa taong bayan. Gusto nyo pa ba na ipasa ito sa mga anak natin, itong salot na 53 years na, 54 years na? Gusto nyo pa ba yun na yung susunod na yung mga apo naman natin ang hahanap-hanapin na sa bundok? Kasi ako, I'm not willing to die seeing that again eh. Hindi na. Hindi na dapat itatapat. Matatapos na natin ito. Marami ako nakakausap sa AFP, sa PNP, sa mga local, sa LGU. Wala na kasi mulat na nga. So, napakahalaga ng kamulatan. Napakahalaga lang pabagsakin ang ating gobyerno. So inaaway nila kunyari ang Vice President at ang mga Duterte, pero kaaway din nila ang mga Marcos at ang mga Romualdez. Nagkukunyari lang sila. No? So marami din tayong nakikita ngayon no na nag-aalyansahan sila Akop, sila lahat yan no na mga pulis pa naman dati, PMAer pa naman, 'di ba? Yan sila Abante na nagyayabang-yabang kunyari na pinaglaban daw nila yung Pilipinas laban sa CPP, pero ngayon nakikipagkontsamahan sila. Bakit no? Ganda ng opportunity nakikita natin ngayon para makilala natin kung ano nangyari sa bayan natin, kung bakit tumagal ang salot na ito. Pangalawa, sa naghain po ng reklamong impeachment dito kay Vice President Inday Sara Duterte, ay itong mga tinaguriang legal fraud o yung mga konektado dito sa CPP, NPA, NDF. Admar, MJ, mga kababayan, hindi yan nakakagulat. They've been doing that mula nung napanganak ang CPP, NPA, NDF. At ang pinag-uusapan ko ay yung kamatayan block na sila Arlene Brosas ng Gabriela, Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, si Raul Manuel ng Kabataan, at yung mga kasama nila like sila Nery Colmenares, Bayan Muna yan, sila Cristina Conti, magkakasama sila ngayon. No? So, they play yung kagandahan kasi na nakikita ko ngayon galing sa NTF LCAC, no? Dati napakahirap i-explain nung revolutionary dual tactics ng CPP, NPA, NDF. Pag sinabi mong revolutionary dual tactics, sa madaling salita, pinag-uusapan lang natin yung pandilin lang na ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa Pilipino at sa gobyerno. So, ang ganda ngayon kasi malinaw, napakaganda. So, sa isang demokrasya, meron talagang mag-aaway, no? Political parties. So, pwede nating sabihin na parte lahat ito, no? Yung kay Vice President, yung side ng mga Duterte at saka yung side nila Marcos, Romualdez, no? We can say that that's part of democracy. We can, no? So, and yet, bakit napaka-prominente ng CPP, NPA, NDF na mga personalities na ito? Kasi iisa lang ang goal ng mga yan. At yan ay pabagsakin ang gobyerno. So noon pa nila ginagawa yan, hindi ito first time kay Marcos or kay Duterte or kay Arroyo. They done it consistently mula na napanganak yung salot na yan. No? So ang ginagawa nila ngayon na nakikita natin, di ba nag-statement si President Marcos, ang sinabi niya, ayaw niya yung impeachment, 'di ba? Na itigil niya 'yan. Tapos kinontra ng kamatayan block, 'di ba? So parang kinokontra niya si Marcos, pero sa totoo lang pinag-aaway niya yung nakikita nating gulo ngayon, no? Yung gulo na nakikita natin on both political sides are gawa-gawa yan ng CPP, NPA, NDF, iniintriga niya. Gusto niya magkainitan kasi yung paniniwala nila pag mas magulo ang bansa, pag nag-aaway-away ang Pilipino, mas madaling pabagsakin ang gobyerno at lalo't-lalo na yung mga tinatawag nilang naghaharing uri. Ayan yung mga nasa Kongreso, pero ang kasama dyan ay si President Bongbong Marcos, lahat ng nasa gobyerno, pero ang enemy number one nila ay si Vice President at si Bongbong Marcos na alam naman kasi natin na si Speaker Martin Romualdez ay nagkapag-alyansa dito sa mga personalities na ito mga operatiba ng CPP, NPA, NDF. Sa pagkakaakala niya, no, nagagamitan lang sila, no? May naman silang tactical alliance para pabagsakin ang Duterte. Pero ang hindi alam ni Martin Romualdez or sumusugal siguro siya na hindi niya kaibigan yan. In the end, ngayon gagawin din nila yan. Sinasaksak na rin nila yan sa likod niya.
Kasi papabagsakin nila talaga ang gobyerno. So sino ang totoong kaaway ng bansa ngayon? Ang enemy, ang state enemy dito ay ang CPP, NPA, NDF at yung mga nasa kongreso na yan, yung mga salot na nandyan, yan ang kaaway ng bayan. Pwede pa natin kasi we can argue kasi na this is all part and parcel of the noise of democracy except for me yung pakikipag-alyansa ng mga politiko sa alam ba ni Martin Romualdez na CPP, NPA, NDS, si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, alam nila yon, alam nila. So bakit sila nakikipagkuntsabahan dito sa impeachment, di ba? Kasi meron silang makukuha, perpetuation of themselves in power, higher positions, di ba? Pero yung isa naman, pero ang CPP hindi yan ang kanilang goal, they're very focused on their goal, pagpapabagsak ng gobyerno. Opo. Yeah. Doc, anong masasabi mo doon sa kumakalat na larawan nga dito sa social media, mga videos kanina na ipakita natin, na sila dati talagang nakabilad sa init ng araw, nagpoprotesta, paano pabagsakin ang gobyerno, walang matinong gobyerno sa kanila. Ngayon, nandoon na sa loob ng kamera at tila nabibigyan muli ng boses itong mga grupo na naghihingalo na, lalo na during Duterte administration, dahil nga yung kanilang pang-brainwash ay naagapan na ng husto, Doc. Ang nakakalungkot talaga dito, no, mga kababayan, nung ibinigay ni President Duterte ang CPP at ang bansa kay President Bongbong Marcos, hingalo na ang CPP, NPA, NDF. It was on its deathbed. Pero dahil sa kuntsabahan ni Speaker Martin Romualdez sa teroristang organisasyon, at tingin ko kasama din si President Bongbong Marcos dyan. Pero nakita nyo ngayon, di ba, tinatraidor na sila, di ba? Tinatraidor na sila. So, yung kuntsabahan na yan, yan yung nagpalakas sa CPP, NPA, NDF na ngayon ay mukhang nakakabalik sila kasi meron kami nakikitang, for one thing, no, an almost complete senatorial slate, naglabas sila almost a year, how many months pa before elections, nakalabas na sila. Ibig sabihin, dami nilang pera. Saan nanggaling yon? Siyempre kay Martin Romualdez nanggaling yon. Hindi lang yon, kasama sila sa pagbibigay ng tupad, AIX, ayuda, AKAP, lahat yan, magkakasama sila. So ano ibig sabihin nun? Gustong bumalik ng bayan muna. Yung bayan muna na yan, yan yung natanggal ng Pilipino nung nag-NTF-ELCAC tayo. Almost 3 million votes, 3 seats yon natanggal. Pero ngayon sumusubok silang bumalik. So, yan yung nakikita natin ngayon, lumakas ang CPP, NPA, NDF dahil sa kuntsabahan ng mga politikong walang prinsipyo at pagmamahal sa bayan. Pagtataksil ang ginawa ni Martin Romualdez sa atin. No, bakit? Bakit niya ginawa yan? Dahil marami siyang ambisyon. No, marami siyang ambisyon. Pero ang gusto ko sabihin sa ating mga kababayan, o sige, meron tayong issues dyan kay Martin Romualdez, kay President Bongbong Marcos, at marami din. Meron din yung mga may issue din kay Vice President na wala silang ulterior motives. Sincere na belief nila na kailangan panagutin ang Vice President. No? So meron din ganun. Demokrasya tayo di ba? Pero meron ding nag-e-exist katulad nitong sila Martin Romualdez at sila President Bongbong Marcos na nakikipagkuntsabahan sa CPP, NPA, NDF. At ang CPP, NPA, NDF, iisa lang ang goal niyan, isa lang, pabagsakin ang ating gobyerno. So inaaway nila kunyari ang Vice President at ang mga Duterte, pero kaaway din nila ang mga Marcos at ang mga Romualdez. Nagkukunyari lang sila. No? So marami din tayong nakikita ngayon, no, na nag-aalyansahan sila AKOP, sila lahat yan, no, na mga pulis pa naman dati, PMAer pa naman, di ba? Yan sila Abante na nagyayabang-yabang kunyari na pinaglaban daw nila yung Pilipinas laban sa CPP, pero ngayon nakikipagkuntsabahan sila. Bakit, no? Ganda ng opportunity nakikita natin ngayon para makilala natin kung ano nangyari sa bayan natin, kung bakit tumagal ang salot na ito. At yun ay dahil sa mga politiko na nakikipagkuntsabahan sa teroristang organisasyon para tumagal pa sila sa pwesto. Kasi ang pinaniniwala nila Franz Castro at ng CPP, NPA, NDF na meron pa silang kakayanan
Nagyayabang sila. Nagyayabang sila dito sa mga medyo hindi katalinuhan ng mga politikong ito. At saka hindi naman bumababa yan eh. So hindi nila alam yung totoong nangyayari. Nagyayabang sila na pwede sila mag-deliver ng votes. Pero ang totoo, wala na silang ganung kakayanan. Nawalan sila ng 3 million votes, 3 seats in Congress last elections. Tapos tumagal ng tumagal, mas lalong nakikita, kinasusok naman na sila ng Pilipino. So wala na silang kakayanan na ganon. And because of NTF-ELCAC, how many surrenders? Parang, how many? 35,000, 40, 60. I could not, nung time namin, binigay namin almost 35,000. So, in other words, no, wala na silang ganong kakayanan. Pero naniniwala na nauuto pa rin nila itong mga politikong ito na nakikipagkuntsabahan sa kanila kasi nga ganid sa kapangyarihan itong mga ito at sa pera. Alam natin, mga corrupt, di ba? So, yun. Opo. Doc, nakikita mo rin ba, halimbawa na lang, magpatuloy itong tactical alliance nila, kalaunan ba makikita mo na parang tawag nito, tatraydo rin din sila sa huli niyan, sa huli niyan? Oh, nakikita na naman natin na ngayon eh. Nakikita na natin ngayon, Admar, no? Nung nag-statement si President Bongbong Marcos tungkol sa pagtigil ng impeachment that he wasn't for it. Whether or not we believe that he means it is beside the point, di ba? Pero nung nag-statement siya ng ganon, naglabas ng statement ang Kamatayan Black, di ba? At ang sinabi nila, wala kang pakialam dito, Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Separation tayo of powers, di ba? So ngayon nakikita natin na pinapahiya nila ang president, di ba? They are going against him and for sure may ginagawa na yan on yung pera na binigay nila no ng administrasyon na ito dito sa mga komunistang teroristang ito. Sigurado pumunta yan sa pag-fund ng terrorist activities nila sa mga NPA. So babaliktad ba sila? Definitely kasi yan yung formula ng CPP, NPA, NDF. Now at the end of the road, ita-target muna nila isa-isa. Ita-target nila. Tapos, magsasow sila ng intriga. Kung pupunta kayo sa social media at hindi kayo nag-iisip, madali kayong pagalitin. Bakit nangit-ngit tayo sa mga Marcos at kay Romualdez? Hindi lang naman dahil sa issues. There are legitimate issues, pero ginagalit tayo at ang gumagalit sa atin ay ang CPP, NPA, NDF. Sigurado ako dyan kasi yan ang formula na yan. At bakit naman ginagalit yung kabilang side kay Inday? Di ba? Kay Vice President. Kasi nandyan ang CPP. Kung ano-anong naglabas na nga ng unqualified na decision, di ba? Ang COA, ibig sabihin, malinis ang Office of the Vice President sa finances niya. Di ba? Pero tinutuloy-tuloy pa rin nila yung pagsisinungaling nila. Eh sila pa may hawak ng media. Marami sila sa media. Tapos yung media pa ni Martin Romualdez, nagsanib puwersa. Diba? So, ginagalit nila ang mga tao kay Marcos, ginagalit nila ang mga tao sa Vice President, hinahati tayo para magpatayan tayo. So, we are at each other's necks. Diba? You get what I'm saying? So, while this is a democracy, no, and we have our own beliefs, I would like to ask our mga kababayan natin to caution you na if you see na meron ng hate, ibig sabihin na na-agitate na kayo. Ina-agitate na kayo ng CPP, NPA, NDF. Dito nagsimula yung mga anak natin na tumangan ng baril dahil sa laki ng galit. So mag-ingat kayo. Mag-iingat kayo. At tumangan ng baril at dyan sila namatay. Libo-libo. Yan ang yan ang expertise ng CPP, NPA, NDF. Galitin tayong lahat. And to put hatred in our hearts so that talagang magngingit-ngit ka. Ang mahirap lang ngayon, nakakangit-ngit talaga ang gobyerno ngayon. 'Di ba? So yun yung challenge dito. Paano yung legitimate na grievances mo? Totoo naman talaga yung sinasabi na yung suppression of rights, no, yung Bill of Rights, yun ang mahirap. Kaya naalala ko nung sinabi ni PRRD sa amin marching orders, kung gusto niyo ito matapos, dalawang salita lang, good governance. O wala yun, paano pag wala yun ngayon? Diba? So we're very vulnerable kasi pinaglalaroan tayo ngayon ng CPP, NPA, NDF. And this means that our country is in grave danger right now kasi ang enemies of the state ay pinaglalaroan tayo at yung mga leaders ay kakampi nila. Ma'am, good evening.
Naalala ko lang, kung Yeah. nandito lang si Pastor, tatamaan Yeah. talaga tong Makabayan Block sa mga punat, mga ano ni Pastor, mga reminders sa mga taga-gobyerno dahil kung maalala mo ma'am, matindi po ang suporta ng SMNet ni Pastor sa laban kontra CPP, NPA, NDF. Araw-araw po natin binobomba yan ng impormasyon sa information war sa programa natin doon noon, yung laban kasama ang bayan. Ngayon ma'am, nakikita niyo po ba na nawawala, nasasayang yung efforts at ng momentum ng Duterte administration sa laban natin kontra CPP, NPA, NDF? Bago ko sagutin yan, MJ ha, yung kay Pastor, kahit yung pagmaniobra sa kanya, CPP yan. Kasi si Pastor, public enemy number 1 ng CPP, NPA, NDF yan. Yan ang track record ni Pastor. Nung kahit hindi pa uso nun, lumalaban na siya sa CPP, NPA, NDF. Hindi siya nagdadrama. Totoo yung paglaban niya sa teroristang organisasyon na ito. At saka siya pa nagbigay ng program sa NTF-ELCAC nung nandyan pa ako, ng yung laban kasama ang bayan na talagang napukaw ang isip ng mga kababayan natin at nagising. So, sa mata ng CPP, NPA, NDF, si Pastor ay kalaban. No? So, kaya gusto ko siya maging senator. Hindi na ako ang isang tao na naniniwala sa salita. Naniniwala na ako ngayon sa track record. No? So, napakaswerte ng Pilipinas. I-echo ko ang sinabi ni President Duterte, napakaswerte ng Pilipinas kung maging senator natin si Pastor Quiboloy. No? Nakikita natin ngayon na talagang pinipersecute siya. Sino ba yung mga pinipersecute ngayon? Yung mga talagang kalaban ng CPP at kaya nila kasi kakampi nila ang gobyerno ngayon, 'di ba? So, tinatanong mo kanina kung nasayang ba yung efforts natin. Minsan nararamdaman ko 'yon. At saka minsan parang pakiramdam ko, sana pala nagpahinga na lang ako. Dahil hindi tayo nagpahinga noon, no? Araw-araw si PRRD pati yung work ethic niya, araw-araw talaga wala nang weekends noon, nagbe-blend na yung araw namin noon sa NTF-ELCAC kasi gusto namin lilipad na ang Pilipinas, 'di ba? Wala na itong mga salot na ito kasi habang nandyan sila, hindi lilipad ang Pilipinas. So talagang kailangan magkaisa tayo dito. So tingin ko hindi naman. May times na nawawalan ako ng pag-asa pero hindi sa suma total hindi kasi maganda din kasi talaga ang nangyayari ngayon. Napakaganda na nangyayari na nakikita ko kasi nung nasa ELCAC ako, nung head ako ng communications, di ba? Strategic communications. So, nung una napakahirap i-communicate kasi puro mga sinungaling. Tapos nandiyan pa sila sa media, di ba? So, ibabash ka, etc. Tapos marami silang maskara. Tapos yung massive na propaganda machine ng CPP, NPA, NDF na 5 dekada, biro makakalabanin namin yon, di ba? So, nakikita ko, napakahirap nung simula hanggang mamaya namulat yung taong bayan, di ba? So hindi na sayang. Hindi na sayang kasi walang halaga yung kamulatan. A mind that has been opened will never be closed. At hanggang ngayon, kasi may measures ako may measures ako sa social media. Tahimik pa rin naman sila, sumusubok-subok. Pero kinakain sila ng buhay ng taong bayan. Hindi sila pinapakawalan. Kahit yung mga anak ko na mga taga-UP yan, ang kwento nila sa akin, Mami, wala na, they're not there anymore. No? Papasok-pasok sa classroom, mag-speech-speech, ganon. Pero parang tinotolerate na lang sila at pinagtatawanan. Wala na, hindi katulad nung time ko na tagal ko naniwala sa mga salot na yan, di ba? So, sayang ba? Hindi. Tingin ko hindi na sayang kasi namulat ang taong bayan. Tapos ang army, tuloy-tuloy, may mga nag-surrender, no? Tuloy-tuloy yung laban. Siyempre, mas challenging ngayon. It's more challenging kasi maraming corrupt na politicians and corruption is rampant, it's blatant, di ba? So it's harder to, napakahirap ng challenges na yan. Walang good governance, no? Yung flood control project, yung hunger tsaka poverty rates off the charts, di ba? So kung meron man yung GDP mataas, it's artificial because of the ayuda, all of that, no? So it's more challenging right now, but I don't think any of it was wasted because also, yes, go ahead. Ma'am, nagbabrowse ako sa mga post ng ibang mga news organizations, lalo na sa government
sa mga government social media websites. Yes. Nakikita akong comment dito sa post ng PNA. Sabi ni Augusto Destura, entertaining these terrorists is a grave sin. Treason at its finest. Ayan, sabi dito. That's Hindi true. lang lagyan ng highlighter na yellow, no? Mas maganda sana. Pero yun yung sinabi ni, ma'am, ng isa sa mga nag-comment doon. Ano masasabi mo doon, ma'am? Taong bayan na mismo ito, ha? Ito po hindi comment ng mga trolls at ito'y comment mismo sa government Facebook account. Si Mr. Augusto is correct. It's not just a sin, no, it's a crime. It's a high crime yan against the anti-terrorism law. It's a violation, a grave violation of the anti-terrorism law. When you give material support to a terrorist organization, that's lifetime imprisonment. Tapos itong sila Franz Castro, no, pag full implementation mo yan, ano ba yung mga atraso nila? Grabe atraso. Even just membership in a terrorist organization, no, violation of the anti-terrorism law, recruitment, material support, those are grave violations, no, of the anti-terrorism law. And then when we look at the corrupt politicians who collude with the CPP, NPA, NDF, that falls under the support. Suporta yan sa CPP, NPA, NDF, a terrorist organization. At ang parusa dyan, imprisonment, at hindi ka na, barred ka na from running, lifetime imprisonment, and you're barred from running for public office, as you should be, because you are a traitor to your country. No, so, yung na-mention mo kasi, MJ, yung media, no, yung media, yung isa pa na kagandahan dito, napakaganda na nakikita ko, wala nang tiwala ang taong bayan sa mainstream media. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Gusto ko na nagigising na ang taong bayan at tinatanggap na natin ang katotohanan na ang mainstream media ay nandyan hindi para magbigay ng information, kung hindi para sa ayenda ng kung sino man ang nagbibigay ng pera sa kanila at saka sa mga may-ari ng kanilang mga media outfits nila. So once we accept that, makikita natin yung kapangyarihan natin. Kasi ang age of information ngayon, di ba? So citizen journalism talaga. Gusto ko yung sinabi nga talaga ni Elon Musk, yung sinabi niya na we are now the media. Something like that, no? So it's all over the world. It's a worldwide phenomenon, no, na mainstream media has already been unmasked for what it is. Na hindi siya dyan para magbigay ng information. In fact, they're there to keep you ignorant. And because an ignorant race, an ignorant people is easily manipulated, di ba? So tayo ngayon hindi tayo ganun. Kaya ako very proud of SMNI, very, very proud of SMNI and to be part of it as well. Kasi we really meant it when we said we are here to redefine press freedom. Ma'am, malapit na po ang campaign period. At kung pagbabasihan natin yung mga dumalo sa Quad Investigation, halos lahat yun, mga kandidato sa pagkakongresista at senador ng mga makakaliwa. At mukhang ginagamit nila itong lahat ng mga balita sa impeachment as media mileage. Tingin mo kaya, ma'am, as former Undersecretary for Strategic Communications, strategic ba itong plano nila na gamitin, sumakay sa panahon para manalo? At mananalo kaya itong mga kandidato ng mga makakaliwa? Hindi na MJ. Kaya nga yung tinanong mo, maganda yung unang tanong mo no? Kung may nasayang, walang nasayang kasi mulat ng taong bayan. Meron ka ba nababasa na mahal nila itong mga ito? In fact, kinasusuklaman sila. So I'm so happy. I'm so happy that they play a prominent role and that they're medyo kulang talaga sa gray area to mga ito, gray matter, na inilalabas nila yung mga pagmumukha nila dyan kasi nagtatago yung mga yan Nagtatribe sila sa tago. Pero ngayon hindi mo na may pagkakaila. Hindi mo na may pagkakaila na CPP, NPA, NDF, si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, Tonchi Tino, Sara Elago, Nery Colmenares, Teddy Casinion, Cristina Conti. Hindi na may pagkakaila, 'di ba? So, kung mananalo ba sila? Tingin ko hindi na. Hindi na 'yan mananalo. Alam na ng tao at kinasusuklaman sila. So the more that we don't even I think that hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko kasi hindi naman totoo 'yon, no? Isang team ang NTF-ELCAC. Pero yung hard work
of unmasking, yung initial unmasking has already been done and kino-continue na lang natin. So kahit na ano pang gawin nila dyan, no? Kahit na magpanggap-panggap pa sila dyan at magbigay sila ng ayuda, kilala na sila ng taong bayan. Ngayon, depende na lang sa taong bayan. Gusto nyo pa ba na ipasa ito sa mga anak natin, itong salot na 53 years na, 54 years na? Gusto nyo pa ba yun na yung susunod na yung mga apo naman natin ang hahanap-hanapin na sa bundok? Kasi ako, I'm not willing to die seeing that again. Hindi na. Dapat matatapos na natin ito. Marami ako nakakausap sa AFP, sa PNP, sa mga local, sa LGU. Wala na kasi mulat na nga. So, napakahalaga ng kamulatan. Napakahalaga. Tsaka ma'am, alam naman natin na kalaban ito ng gobyerno. Number one, nakakaalam niyan ma'am, ang mga sundalo, armed forces, at ang mga pulis. At binigyan ng platform, ano yan, pag-yurak sa intelihente ng mga pulis at lalo na ng mga retirado. Lalo na yung mga nandun sa ground na nakipaglaban sa CPP and PNDF. For one, sabi dito ni taga-MMDA ito dati, si Colonel Bong Nibria, sabi niya, "We have just provided the communists a political platform to ruin our country." Tinatanong niya, tama pa ba ito? Anong masasabi mo dyan, ma'am? Sobrang tama talaga yan. Can you imagine, MJ, Admar, mga kababayan, tayo yon ha? Wala naman tayong anak na nag-NPA or whatever, no? Ano pa yung sundalo? Ano pa yung pulis? Sila mismo, no? Sila mismo yung humarap frontline. Tens of thousands ang namatay sa kanila. Tens of thousands ang naulila. Tens of thousands ang naging balo. Ilang pamilya ang winasak ng mga komunistang teroristang yan. Sila mismo, mga sundalo mismo. So ngayon na nakikita nila na ang gobyernong ito, mas maliwanag pa sa sikat ng araw, ay nakikipagkuntsabahan sa teroristang organisasyon na yan, tingin ko lang sakit na sakit sila dito. Kung tayo nga, nasasaktan tayo eh. Ako tingin ko yan yung number one ko eh. Diyan ako totoo ba to? Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala talaga na gagawin yan. Yung ganyang kataksilan na harap-harapan makikita ko yung pagmumuka ni Franz Castro ng mga CPP na yan, no, na namamayagpag na naman. Nung panahon ni President Duterte, naghihingalo na sila, nalagay na sila sa lugar nila. Makakabalik na naman sila. Hindi, ang lugar ng mga yan sa preso. No? So, napakasakit nito para sa men and women in uniform. Alam mo, I have no words for the pain that I feel. What more them? What more them? Diba? But I'm very close to the security community, to the security. So I know how they're feeling. We've buried a lot of our friends. A lot of our friends are widows and orphans. So this is a community na nagsumasakit ang dibdib sa nakikitang pagtatraidor ng Marcos administration. Doc, nakikita mo rin ba na dapat maliban dito sa NTF LCAC, magsalita na rin either ang militar o ang Department of National Defense hinggil dito sa takbong ito kasi nagbuwis ng buhay ang mga sundalong ito. Pati rin na rin yung mga nasa DND sa pag-formulate kung papaano nga yung tamang approach para malabanan itong CPP and PNDF at magbalik loob yung mga nalinlang nila, Doc. Alam mo, Admar, MJ, mga kababayan, no? Yung tiwala ko sa Armed Forces of the Philippines, solid yan. Hindi siya shaken, not at all, not even a little bit. But I'll tell you a short story. Nung nasa LCAC kami, tinatanong ko sila, bakit hindi niyo pa pinatayan si Joma Sison? Diba? While you could. Kasi kung pinatay niya yan, mid-80s, ang dami nating mga anak na hindi na na-recruit. Diba? Marami nang hindi nasira. At ang narinig ko na sagot is kasi masyado kaming mabait. I hated that answer so much. I hated it so much kasi huwag niyong tawaging bait, yung duwag. Okay? Huwag niyong tatawagin yan kasi minsan, meron tayong, this is just my opinion ha, this is just my opinion, nobody else's but mine. So,
minsan meron tayong may hinihingi ang kapalaran sa atin, 'di ba? Ang panahon may hinihingi sa atin. And that is to take a stand. Ang kahirapan sa Pilipino, mga duwag ang Pilipino. Ang mga Pilipino gustong ngiti lang tayo ng ngiti. We want to be seen as nice. We want to be liked by people, 'di ba? Pero minsan, no, yung kagandahang loob na 'yan, alam na mga CPP, NPA, NDF 'yan. Yan yung kung bakit nakain ng buhay yung mga anak natin. Kung bakit ito si Malvin Cruz, namatay siya na nakachinelas lang siya, na putikan. Tapos meron siyang backpack na kalaki-laki. Tapos may tubig na nasa bote. UP ano yan, scholar yan. He was only 21 na namatay siya. Ang nag-recruit sa kanya si Raul Manuel. Diba? At saka yan si Sara Elago. Si Sara Elago tatakbo yan ng senador. No? For Senate, no? Tapos sila Tonchi T, lahat sila gustong bumalik sa Kongreso. No, so kaya ito tumagal ng ganito. Maraming rason at isa sa mga rason na yun ay yung kaduwagan ng Pilipino. So I cannot speak for the armed forces of the Philippines, but I will tell you that my faith in them is unshaken. They are our heroes. Alam nyo, hindi ako nawawalan ng pag-asa sa kanila kahit konti. Kahit konti kasi kilala ko kasi sila eh. Asawa ko sundalo. 'Di ba? Alam ko hindi sila nababayaran. Siyempre may mga nababayaran, may mga ipakonti. Meron diyan talaga nababayaran at saka bulok. No, kasama yung mga asawa nilang corrupt din at bulok kung kaya't asawa nila ay gayon din, no? Pero for the vast majority, hindi mo nababayaran ng mga yan. Alam ko yan kasi asawa ko ganun. At pinalaki din ako ng tatay ko na hindi siya binabayaran. Pinalaki ako ng taong ganyan. So, alam ko na may mga hindi nababayaran. So, I cannot speak for the armed forces of the Philippines, but I will tell you that ang Pilipinas hindi nakukulangan ng mga bayani at yan ay ang mga sundalo natin. So, mag-ingat-ingat naman tayo sa pananalita. Nasasaktan kasi ako pag nababasa ko na kailangan na bayaran, etc., etc. Tumigil nga kayo. Hindi nga kayo nagsisakripisyo katulad ng pagsasakripisyo nila. Araw-araw, ibinibigay nila ang buhay nila in ways that will never be asked of you. Kundi ba naman sila, may pagkabaliw itong mga taong ito, mga sundalong ito, di ba? Ibinibigay nila yung buhay nila araw-araw. Part yun ng deal na what they signed up for. No? Tinatanggap nilang kamatayan sa buhay nila araw-araw. Tapos, dahil lang sa 350 a day, hindi na sila magdedepensa sa taong bayan. Hindi lang sila maingay. Opo, Doc, bilang panghuli na lang, muli paalala sa ating mga kababayan sa kanilang pagkonsidera, no? Dahil ito, parang nabubuhay ulit sila at kamakailan ba yun na meron na namang tinambangan ang NPA, kamakailan lang, lalo na sa pagpili sa darating po na halalan ng paano ba nila makilatis yung kanila, kasi maraming mga tumatakbong mga iba't ibang mga grupo ngayon at iba't ibang mga individual, paano nila malaman kung ito'y mga pro o anti-CPP, NPA and at the same time hindi madaling malinlang ng ganitong grupo? May isang test lang na kailangan ninyong gawin sa humihingi ng tiwala sa inyo. Kung gusto niyo malaman kung CPP, NPA, NDF yan or kaibigan ng CPP, pakondinan nyo ang CPP, NPA, NDF. Ngayon kung hindi nila makondina yan, CPP, NPA, NDF yan. Huwag nyo yan bobotohin. No? Pero gusto ko rin sabihin sa inyo na tingin ko dito ang babantayan natin ay ang puso natin. No? We cannot be the enemy, we cannot be the monster that we wish to destroy. So, babantayan ninyo ang puso ninyo na hindi siya papasukan ng puot. O sige, paminsan-minsan nakakapuot talaga yung pagmumukha ni Franz Castro, di ba? Nakakapuot talaga. Pero tumahimik ka muna sa isang tabi at isipin mo yan kasi ang paniniwala ko talaga kung sino kaya ng regalo mo sa mundo. Ngayon kung drug addict ka at president ka pa, masasaktan mo talaga ang Pilipinas. So lahat yun, nag-a-apply yun sa ating lahat. Kung sino kayo ng regalo mo sa Pilipinas. So ngayon ang bansa natin ay nasa kapahamakan kasi ang gobyerno
si Martin Romualdez at si President Bongbong Marcos ginawang attack dogs ang CPP, NPA, NDF laban sa mga Duterte. No, sa lahat naman ng pwedeng gawing attack dogs, maaari bang kumuha na lang sana kayo ng iba para hindi na tayo nag-aaway ng ganito. Pero ang CPP, NPA, NDF, gusto nila nag-aaway-away tayong lahat. So, bantayan ninyo ang puso nyo at ang kaaway natin ay ang CPP, NPA, NDF. At siguraduhin ninyo, no, na hindi magtutulungan tayo dito, whole of nation approach ang pagtanggal sa CPP, NPA, NDF. It's a low-lying fruit. Hindi siya katulad dati nung pagpasok ni President Duterte, napakalaking problema. Ito hindi na ngayon. Nandiyan na sila. Siyempre naghihingalo siya nung panahon ni PRRD. Ngayon naman medyo nakakalakad-lakad na ng konti pero hindi pa rin. No, so magtutulungan tayo dito at pabagsakin na natin ang CPP, NPA, NDF nang makalipad ng Pilipinas. No, magtutulungan tayo.